Dear Kuya Bono, my warm greetings to everyone. Ako po si Jade, 35 years old at malapit na po akong maging mommy. March 2022 ang expected date ng delivery ko ng aming first baby. It's a baby girl, Kuya Bono, just like what I wish for. Kinailangan ko na ring iwanan ang trabaho ko na pinaglaanan ko ng buhay ko ng halos 8 taon. Ewan ko kung tama ang naging desisyon ko mag full-time mom and housewife na lang. Sana tama. Kaya lang 2 months pa lang akong hindi pumapasok sa work, naiinip na ako. Kung ano-ano na nga lang ang ginagawa ko para huwag maboring dito sa bahay, and yes, kasama na rin ang pakikinig ko ng mga stories sa channels mo para hindi ko mamalaya ng pag-usad ng mga oras. Marami na akong napakinggang kwento, Kuya Bono. Yung iba, nakaka-relate ako, pero may mga stories na bago sa akin kasi hindi ko napagdaanan yung mga napagdaanan nila. At mas gusto ko yung mga kwentong hindi pamilyar sa akin, yung mga pangyayari kasi nagkakaroon ako ng curiosity while naboboring naman ako sa mga stories na halos kapareho ng sa akin. Napansin ko din marami ang mga stories na nagtapos na ikinasal na sila. Yung iba ikakasal pa lang, na para bang pinaka-climax ng buhay nila ang makasal sa taong pinili nila. Hindi naman ako against doon, kaya lang para sa akin kasi, ang pagpapakasal ay, oo, masaya din, pero mas nakakalungkot. Nakakalungkot magpaalam sa mga panahong single ka pa at malaya. Nakakalungkot isipin na marami ka nang hindi magagawa kapag may asawa ka na kung buntis ka or may anak ka na. Never akong naging excited na magpakasal, Kuya Bono. Kaya nga inabot ko pa ang 34 years old bago magpakasal. Pero honestly, isip na lang ang ginamit ko kaya ako nag-decide na makasal. Pero emotionally, sana hindi pa muna. Sana okay pa talagang magpakasal at the age of 45. Sabi ng ilan, pwede naman. Kaya lang, ilang taon na daw ba ako pag nag-graduate sa elementary ang panganay ko? Mararanasan ko pa raw ba kayang magkaapo? Natakot din ako sa mga ganitong senaryo, yung mukha ka ng lola sa elementary graduation ng panganay mo at hindi mo na rin makikita ang unang apo mo. So, nag-decide na rin ako. Sige na nga, magpakasal na ako. Sa aming 5 magkakapatid, ako ang pinakahuling nagpakasal. Naunahan pa nga ako ng bunso naming si Onyx. Nauna ang panganay namin si Kuya Emerald, then sumunod sa Ate Pearl, then yung bunso namin si Onyx, tapos yung sumunod sa akin na si Ruby. Ako ang pinakahuli, last year lang, 2020. Iba-iba ang reasons namin ng paglagay sa tahimik o pagpapakasal. Si Kuya Emer, ang panganay namin, dahil sa green card. Sa US kasi siya nagtatrabaho at jumowa siya ng Amerikana para magka-green card siya. Si Ate Pearl naman naghanap ng sign na si Kuya Ben na nga ang right guy para sa kanya. 25 lang siya noong makasal siya. Si Ruby, naniguro lang na hindi siya mapapalitan ni Ronnie noon na papunta ng New Zealand para magtrabaho. Si Onyx naman, 22 years old lang siya nung mapikot. Nabuntis niya yung isang girlfriend niya na hindi niya gaanong mahal at para walang gulo at sakit ng ulo, pinakasal sila ng parents namin.
Ako naman ikinasal at the age of 34. Kung kanino at paano ako nakasal ang siguro ay magiging highlight ng story ko. Matanda lang akong nakasal, Kuya Bono, pero maaga akong nagka-jowa. Ako naman ang pinakamaagang nagka-jowa sa aming magkakapatid. 13 anyos lang ako noon, second year high school. October 1999 noong sagutin ko si Devin na mas kilala sa school sa palayaw na Braguit. Natatandaan ko pa, unang araw ng klase noong second year kami noong biglang isigaw ni Jason ang salitang yon, Buraguit. Sabay turo sa binatilyong pumasok sa pinto ng classroom. Natawa kami dahil yung lalaking pumasok ay mabilis na sumenyas kay Jason na huwag siyang maingay. Idinikat niya ang kanyang hintuturo sa tapat ng kanyang labi, senyas na huwag maingay si Jason. Pero huli na dahil halos lahat kami ay nagtawanan na dahil sa salitang yon, Buraguit. Sa aming dialekto na Hiligaynon o Ilonggo, ang salitang Buraguit sa Tagalog ay ipot o yung basang tae. Pasintabi po sa mga kumakain. Yung kapag may diarrhea ka, di ba kung minsan hindi mo mapipigilang maanuhan yung short mo at makikita mo sa puwitan mo, yun po yung Buraguit. Pero medyo inislang ni Jason ang pagbigkas at naging Braguit. Pero kalaunan ay naging brag na lang. Si Jason ang pinakamakulit noong first year kami. Pinakamaingay, pinakamagulo. At halos lahat ng classmate namin ay ka-close niya, pati ako. Pero yun nga nung second year na kami, dalawa na sila ni Bragg ang magka-tandem sa kakulitan sa classroom. At isang araw na absent si Bragg ay naitanong namin kay Jason kung bakit Buraguit ang tawag niya kay Bragg. Ang kwento ni Jason, magkaklase daw sila sa buong panahon ng elementary. At isang araw ng grade 4 sila ay natai daw sa salawhal niya si Bragg. At mula noon ay tinawag na siyang Buraguit. Transferi lang si Bragg sa school namin nung second year kami. Galing siya ng public school pero pinag-aaral daw siya ng tita niyang nasa Amerika at inilipat siya sa school kung saan kami nag-aaral noon, Ateneo de Iloilo. Okay naman si Bragg sa klase, hindi siya bobo. Sa katunayan ay magaling siya sa math. Pero yung Filipino subject namin ay sinasadya niyang tarantaduhin, ginagawa niyang joke. Sa amin kasi Kuya Bono ay marami talagang jokes na nabubuo kapag magtatagalog kami. Hindi ko na lang maikwento kasi baka hindi rin maintindihan ng mga hindi nakakaunawa ng Hiligaynon. Charming din si Bragg, Kuya Bono, lalo na kapag nakangiti. Na lagi naman kasi talagang good vibes kapag makikita mo siya. Kahit pinagagalitan nga siya ng teacher namin, nakangiti pa rin. Maganda ang mga mata niya, laging nakatawa at may sungki ang ngipin niya pero bagay sa kanya. At tuwing makakasalubong ko siya noon ay ngingiti siya sa akin at saka niya ilalapat ang palad niya sa tapat ng dibdib niya. Ganon lagi at sa akin lang naman niya yun ginagawa. Isang araw ay tinanong ko siya kung bakit niya yun ginagawa. Secret. Mabilis niyang sagot pero mabilis din si Jason sa pagsabad. Crush ka niya, Jed. De puta, huwag ka maingay. Mabilis niyang saway kay Jason. Nililihim mo kasi. Oo, Jed, crush ka ni Bragg. Dugtong pa ni Jason. Nagkangitian pa naman kami ni Bragg noon kasi parang wala lang naman talaga sa akin yon kasi nga tuksuhan lang naman yon.
Oo, nagkaka-crush na rin ako noon pero karamihan artista. Kaya lang halos araw-araw noon ay tinutokso kami sa klase para kaming ginawang love team kahit na hindi pa naman talaga kami ni Bragg. Sumakay si Bragg sa tuksuhan hanggang sa pangga na ang tawag niya sa akin. Ang pangga ay endearment o sweet na tawag sa isang mahal mo sa buhay. Hinayaan ko lang naman si Bragg noon sa pagtawag niya sa akin ng pangga. Noong sumapit ang Valentine's Day, nag-usap-usap kami ng mga kaibigan ko na hindi kami papasok. Maglalakwatsa na lang kami. Kasama pa namin noon si Eva na siyang consistent top 1 sa klase namin. Nagpunta kami sa Tigbawan sa isang resort doon. Kanya-kanya kaming dala ng pagkain, mga sitsirya at drinks. 6 lang kami noon, Kuya Bono, 4 na babae at 2 lalaki. Pero nagulat ako nang biglang dumating sina Bragg at Jason at agad kong napansin na may tinatago si Bragg sa likod niya. Diretso siya sa akin at ang sabi niya, "Pangga, Happy Valentine's Day. Para sa'yo." Sabi niya sabay abot ng 3 red roses. Kinilig ang mga kasama ko noon, nagkantsawan na naman. Tinanggap ko naman ang mga rosas. Tapos ang kulit-kulit niya. Pinipilit niya akong humiwalay daw kami sa mga kasama namin. Yung mga kasama ko naman pinagtutulakan ako. Sige na daw, sumama na daw ako kay Bragg para makapag-usap kami. Hanggang sa sumama na nga ako at doon na ako pinasagot ni Bragg. At ewan ko kung bakit hindi man lang pumasok sa isipan ko noon na napakabata pa namin. Sinagot ko nga siya, Kuya Bono, at sa edad na 13 ay nagka-boyfriend na ako. Pero that time ay 14 na si Bragg. Then nung sumunod na araw, sweet na siya lagi sa akin. Nung una, lagi kaming pinapansin ng mga klase namin. Pero hindi lang pala kami ang naging mag-on nung Valentine's Day na yon. Meron ding 4 na babae sa klase ang sumagot sa mga suitors nila na kaklase din namin. Kaya hindi na lang kami noon ang napapansin sa classroom, which is pabor sa akin kasi hindi talaga komportable na nagiging center of attention kami ni Bragg. Sa totoo lang, Kuya Bono, nung una, parang wala lang sa akin na kami na ni Bragg. Pero nung magtagal, nararamdaman kong gustong-gusto ko na at mahal na mahal ko na rin si Bragg. Naging conscious na ako lalo sa katawan ko. Mas lalo pa akong nag-ayos at hindi na ako nawawalan ng pampaganda at pabango sa bag ko. Hanggang sa tinawag ko na rin si Bragg ng pangga. Nakita ko kung gaano katamis ang ngiti niya noong unang pagkakataong tawagin ko rin siya ng pangga. Then halos every single day noon ay napaka-special at nakakakilig dahil sa atensyon at pag-aalaga at matatamis na ngiti sa akin ni Bragg. And they called it puppy love. Oh, I guess I'll never know how a young heart, how it really feels, and why I love her so. And they call it puppy love just because we're 17. Tell them all, oh, please tell them isn't fair. Take away my only dream. I cry each night, it's tears for you. My tears are all in vain. I hope and I pray that maybe someday you'll be back in my arms once again. Kay Ate Mary ako nakakapagkwento ng tungkol kay Bragg noon. Siya ang pinakabata naming katulong. 20 lang kasi siya noon at close na close kami.
Ang bait kasi niya, sa tuwing 8:00 ng gabi, kapag wala na siyang ginagawa ay aakyat siya sa kwarto ko na may dalang isang baso ng gatas at makikipagkwentuhan siya sa akin. Maganda si Ate Mary, Kuya Bono, maputi at sexy. Kapag nga nakabihis siya, hindi mo aakalain na siya ay isang kasambahay lang. Siya din ang madalas kong kasama kapag nagsisimba o nagmomol kami. Pinapayuhan pa ako na Ate Mary noon, wag daw ako masyadong magtitiwala sa mga lalaki lalo na't bata pa ako. Naikwento din niya sa akin na naranasan na daw niya ang magtiwala ng sobra sa isang lalaki pero pinagsisihan niya ito kasi naibigay niya ang virginity niya sa lalaking yon pero iniwan lang din siya. Mahirap lang sina Ate Mary at iniwan pa sila ng tatay nila kaya't namasukan siya bilang kasambahay sa amin. Kaya lang wala akong ibang pinagdudahan kundi siya noong malaman ni Mama na may boyfriend na ako. Pinagsabihan ako ni Mama noon sa harap pa ng mga kapatid ko kasi kumakain kami noon ng dinner. Ang bata mo pa, Jack. Baka kung anong mangyari sa iyo sa pakikipagrelasyon mo ng maaga. Hindi lang ikaw ang masasaktan kapag naloko ka ng lalaki. Lalo na ako kasi ako ang mother mo. You are very special to me. Actually, kayong lahat ng mga anak ko. You are my treasures. Kaya nga, ang mga pangalan nyo lahat ay pangalan ng mga gemstones because you are all very precious to me. Ay, kailangan kong kausapin ang boyfriend mo, Jade. Sabihin mo kung sino siya at gusto ko rin kausapin ang parents niya. Hindi ako umiimik noon, Kuya Bono, pero kumukulo na ang dugo ko kay Ate Mary. 13 ka lang, Jade. Yung mga ate at kuya mo nga wala pang boyfriends at girlfriends tapos ikaw, meron na. Anong nangyayari sa'yo? Hindi ko na napigilan ang sarili ko noon, Kuya Bono. Pinuntahan ko sa laundry area si Ate Mary at kinonfront ko siya. Pero nag-deny siya. Sa'yo lang ako nagkukwento. Bakit nalaman ni Mama? Hindi ko alam, Jade. Hindi naman ako chismosa. Promise, hindi ako nagsumbong sa mama mo. Sinungaling! Sigaw ko sa kanya tsaka ako iniwan. Hindi na ako bumalik sa dining room. Nagkulong na lang ako noon sa kwarto ko at umiyak. Pangit pa rin ang mood ko kinabukasan nung ihatid ako ng driver namin si Kuya Yong sa school ko. May nakabangga akong babae pagpasok ng gate, 3rd year. Tinarayan ko din hanggang sa sinampal niya ako, sinampal ko din. Nagsabunutan kami pero malaki siya at tumulong pa ang mga kasama niya. Buti na lang at nakita kami ng guard pero dinala kami sa guidance office. Paglabas ko ng guidance, nag-aabang pala sa labas ng guidance office si Bragg at mga kaklase namin. Nahihiya ako sa kanila noon kaya tumakbo ako sa likod ng building. Umiyak pa rin ako sa ilalim ng isang puno. First time ko kasing makipag-away noon tapos may problema pa ako na iniisip noon kaya pakiramdam ko nga ang sama-sama ng araw na yon. Grabe ang iyak ko noon sa ilalim ng puno nang biglang may magsalita sa likod ko. "Huwag ka na umiyak," sabi niya. Maya-maya umupo na siya sa tabi ko. Si Bragg. Pinahid niya ang luha ko gamit ang kamay niya. Pero hindi ko inaasahan ang biglang paghalik niya sa labi ko. Dampi lang naman yun pero nagulat ako. "Mahal na mahal kita, Jade. Ayoko na nagkakaganyan ka. Sabihin mo sa akin kung paano kita matutulungan." "Bragg, alam na ng mama ko at kakausapin ka daw niya." Nasabi ko pero biglang dumating ang isang kaklase namin.
Tawag daw ako ng advisor namin. Sabay kami ni Bragg na pumunta sa classroom at nadatnan naming nakatayo din ang mga magjojowa kong kaklasmate sa harapan ng klase. You stand beside Kathleen and you, Devin, you stand beside Mark. Utos ng advisor namin sa amin. Tapos nagsimula na siyang magsermon. Siya daw ang nanay namin sa school at hindi raw siya makakapayag na may mga lovers sa classroom niya. Ang sabi pa niya, mag-transfer na lang daw kami sa ibang school kung hindi namin siya susundin. Nalaman ko din, Kuya Bono, na siya pala ang nagsumbong kay Mama. Kaya kinagabihan ay pinansin ko na si Ate Mary at nagsorry ako sa kanya. Kaya lang bigla siyang umiyak. Nagtaka ako pero ang sabi niya ay may problema lang daw siya. Tinanong ko kung ano. Baka makatulong ako, sabi ko pa, pero hindi pa rin niya sinabi sa akin. Kaya ang sabi ko sa kanya, bakit ganyan ka, Ate Mary? Lahat ng secrets ko sinasabi ko sa iyo, pero ikaw, ayaw mong magtiwala sa akin? Iba kasi to, Jade. Masyadong komplikado yung problema ko, kaya pasensya ka na kung hindi ko talaga masasabi sa iyo. Inunawa ko na lang siya nun, Kuya Bono, at nagpatuloy ang friendship namin ni Ate Mary. Sa kanya pa rin ako nagko-confide ng mga secrets ko, lalo na nang tungkol sa amin ni Bragg. Napagkasundoan namin ni Bragg na mag-iwasan muna kami kapag nasa school kami, pero hindi kami nag-break. Kami pa rin pero hindi na namin pinakita sa tao na kami pa rin. Kaya kapag nasa classroom kami, tinginan na lang kami ni Bragg. Kapag walang nakatingin, sisenya siya ng heart tapos magpa-flying kiss. Nagtiis kami sa ganun, Kuya Bono, at sa maniwala ka't sa hindi. Hanggang matapos kami ng high school ay ganun kami ni Bragg. Kami pero pasikreto lang. Lately, all my thoughts have gone to you. You know that's true. Sometimes I feel just a word away you say, oh how I miss you too, I do. Time is tight, I'm lost for words, that's not like me. Only your eyes could know the way that I feel, and how much I need you now with me. Young love so strong has never been a part of me. Young love, hold on, we're feeling it now. Is this the way it meant to be? I know I'll be the one to lose. Noong bakasyon pagkatapos namin mag-graduate ng high school ay nagkaroon kami ng moment ni Bragg sa birthday ng kaklase namin na ginanap sa private resort ng family nung nag-birthday. At doon, Kuya Bono, ay may nangyari sa amin ni Bragg. Hindi na rin ako tumanggi kasi mahal ko naman talaga siya at ang laki na ng tiwala ko sa kanya. Imagine mo yung 3 years na wala siyang minahal kundi ako, kahit na pasikreto lang yung relasyon namin. At saka feeling ko noon para akong nakalaya sa kulungan kasi nga graduate na kami ng high school at tapos na yung panahon na kinailangan naming maging maingat sa mata ng tao sa paligid namin. Kaya lang hindi ko inaasahan na iiwan din pala ako ni Bragg. Hindi rin niya ini-expect na hindi na siya pag-aaralin sa college ng tita niyang nasa Amerika. Nag-iyakan kami ni Bragg nung araw na magpaalam siya sa akin kasi uuwi na siya sa pamilya niya sa Butuan City. Baka daw doon na lang siya mag-aral pero hindi rin sigurado kasi hindi niya alam kung kaya siyang pag-aralin ng magulang niya kasi nga mahirap lang sila. Nag-promise kami, Kuya Bono, na magsusulatan kami.
Year 2000 to noon, Kuya Bono, at hindi pa uso ang cellular phones. Kaya't sa palitan ng love letters na lang kami noon, nangakong makakapag-communicate pa rin kami. Tapos nagbago na rin ang desisyon ko kasi wala na nga dito sa Iloilo si Bragg. Sabi ko, lalayo na lang din ako. Kinausap ko si Mama na sasama na lang ako kay Ate Pearl sa Maynila. Doon kasi sila nag-aral ni Kuya Emer. Pero that time ay nasa US na si Kuya Emer at doon na siya nagtatrabaho. Sa Ate Pearl noon ay third year college pa lang sa UST. Nung una ayaw pa ni Mama. Mababa ang tiwala niya sa akin. Baka daw mabuntis ka agad ako sa Maynila. Mabuti na lang at nakialam si Papa kaya ayon, pinayagan din ako. May kondo kami sa Espanya, Maynila. Binili ni Papa nung mag-college si Kuya Emer. Mas malaki kasi ang tiwala ng parents namin sa quality ng education sa Manila kesa dito sa Iloilo. Kaya liban sa bunso namin si Onyx ay sa Manila kami lahat nag-college. 2 taon din kami nagsusulatan lang ni Bragg. Tapos, bigla na lang din akong tinamad kasi pakiramdam ko wala nang nangyayari. 2004, may cellphone na ako at sa huling sulat ko kay Bragg ay ibinigay ko sa kanya ang mobile number ko. Pero wala siyang sulat na dumating. Hindi ko na rin sinulatan ulit at binigyan ko na lang ng attention si Willard na matagal lang nagpapakyut sa akin. Kaya lang hindi rin natuloy ang panliligaw ni Willard kasi nalaman ni Ate Pearl at ang sabi niya, kung gusto mo magstay dito sa Manila, Jade, huwag ka muna makipag-boyfriend hanggang hindi ka pag-graduate. Kilala mo ako, hindi ako nagsisinungaling sa parents natin, kaya expect mo na, isusumbong kita. Hanggang sa nag-graduate na kasi Willard, ahead kasi siya ng 2 years sa akin. Hindi na rin ako namansin ng mga boys na nagpakita ng motibo sa akin kasi laging nakabantay sa Ate Pearl na doon pa talaga sa UST nagtrabaho pagkatapos niyang pumasa sa board exam. Nag-concentrate na lang din ako sa pag-aaral ko. Pinagbuti ko ang studies ko para maging proud din ang parents ko sa akin. Nag-graduate ako, pumasa din sa accountancy board exam at agad ding nakapagtrabaho sa Metro Bank. 18 months lang ako sa Metro Bank kasi hindi ko kinaya ang work pressures. Maayos naman ako nag-resign tapos after 2 months, natanggap ako sa head office ng HSBC sa Makati. Nasa isang mataas na building ito ng Enterprise Center at sa building na yun ko natagpuan sa wakas ang panibagong pag-ibig. Hindi lang basta pag-ibig, Kuya Bono, kundi seryoso at mature na relasyon. If I found someone that knocks me off my feet, if I'd have found the one that makes me feel complete, started over coffee, we started out as friends. It's funny how from simple things the best things begin. This time is different, so because of you, it's better than it's ever been, 'cause we can talk it through. My favorite line was, can I call you sometime? It's all you had to say to take my breath away. This is it. Oh, I finally found someone to share my life. I finally found the one to be with every night. 'Cause whatever I do, it's just got to be you.
24 na ako noon pero kapag kasama ko si Ate Pearl, halos lahat sinasabing mas matanda ako. Kahit na ang totoo ay mas matanda sa akin si Ate Pearl ng 29 months. Aminado din ako na mas mature akong tingnan sa kanya kasi mahilig akong magpuyat dahil sa internet. Siya kasi disiplinado. Kahit sa Maynila kami nakatira, 9 p.m. pa rin ang tulog niya at 6 a.m. ang gising niya. Pag nakatulog siya ng 11 p.m., puyat na daw siya. Ako that time, obsessed ako sa mga Hollywood movies sa internet. Nag-subscribe pa nga ako sa Crunchyroll noon kahit na mahal at ang laki ng impluwensya sa akin ng mga American movies na napapanood ko. Lalo na sa kung paano i-enjoy ang pagiging dalaga sa modernong panahon. May mga naging close friends na rin ako noon na halos doon din sa Enterprise Center nagtatrabaho. Sina Carla, Hannah, Monica at Jackie. Halos mga ka-age ko lang din sila. 24 ako noon. Pinakamatanda sa amin si Jackie na 26 na noon pero walang boyfriend. Yung tatlo, meron. Pero si Hannah, seaman ng boyfriend niya kaya't lagi din siyang available kapag may gimmick kami. Natuto din akong uminom dahil sa kanila. Pero hindi naman yung tipong magpapakalasing. Though nung una, nalasing ako kahit na konti lang ang nainom ko. Then si Gary, lagi kong nakakasabayan sa elevator. Gwapo si Gary, medyo matangkad, moreno. Matikas ang pangangatawan. Lagi siyang naka-long sleeves with kurbata. Nung una, titingin-tingin lang siya pero siguro noong may 9 na beses ko na siyang nakakasabay sa elevator sa umaga, ay nag-smile na siya. Pero hindi yung smile na sagad kundi bagya lang. Hindi labas ang ngipin pero cute pa rin. Then siguro nung pang 20 or above na beses ko na siyang nakasabay sa elevator, inimikan niya na ako. Kinausap niya na ako. Tinanong kung saan ako nagtatrabaho. Agad kong napansin ang accent niya. Tagalog ang gamit niyang salita pero may puntos siya kaya tinanong ko kung taga saan siya. Cagayan Valley, sagot niya. Anong dialect niyo doon? Ibanag. Sagot niya pero siyempre noon ko lang narinig ang word na yon. Napangiti na lang din ako nung sabihin niyang, ikaw, hula ko, Ilongga ka. Ha? Paano mo naman nasabi na Ilongga ko? Sagot ko na sinadya kong palalain ang aking Ilongga accent. Napaluwang ang ngiti niya noon at pati ang babaeng kasabay namin ay napangiti rin. At mula noon tuwing makakasabay ko siya sa elevator, kinakausap niya na ako. At kapag ngumingiti ay labas na ang magagandang ngipin niya. And after maybe 9 months ay bigla niyang hiningi ang CP number ko. Binigay ko naman at sa text talaga, siya ay nanligaw. Sa law office siya nagtatrabaho noon pero hindi pa siya pasado sa bar exam. 2 beses na daw siyang nag-take pero hindi sinuswerte. Hinayaan ko siyang dumiga ng dumiga sa text. Tanggap lang din ako ng tanggap ng mga flowers na ibinibigay niya every first Monday of the month kahit na sinabihan ko na siya dati na huwag niyang ugaliin ng bigyan ako ng flowers. Kasi sayang lang, kasi nalalanta din naman. Kasama din namin si Gary nang magpunta kami ng Palawan ng Holy Week ng 2009. Umuwi kasi ang boyfriend ni Hannah noon kaya't 4 pairs kaming nagpalawan. Hindi sumama si Jackie kasi ma-out of place lang daw siya kasi nga wala naman siyang jowa. Masaya ang 3 araw naming bakasyon pero natapos yun, umuwi kami pero hindi ko pa rin sinagot si Gary.
Okay naman si Gary, Kuya Bono. Gwapo nga eh. At humanga pa nga sina Hannah at Monica sa katawan ni Gary. At noon ko lang din nakita kung anong klaseng body ang nakatago sa likod ng kanyang long sleeves na siyang nakasanayan kong suot niya araw-araw. Well-trimmed ang katawan niya at may abs. Mabait din naman, maalalahanin, very gentleman, kaya lang parang may kulang na hindi ko mawari, kaya naman hindi pa talaga nahulog ang puso ko ng husto sa kanya noon. Sumapit ang December taong 2009, sabi niya, sana ang gusto niyang Christmas gift ay ang matamis kong oo. Kaya lang, hindi ko pa rin yun binigay sa kanya kahit ng bagong taon. Hanggang sa nung Valentine's Day ng 2010, kinukulit na naman niya ako. Kaya lang sabi ko, hindi pa talaga ako sigurado sa feelings ko. Hanggang sa sinabi niyang, lalabas na next month yung resulta ng bar exam. Take 3 na ako. Pag pumasa ako, magiging masaya ako. Pero kung isasabay mo pa ang pagsagot mo sa akin, sobrang saya ko na. Daig ka pa siguro na nang nanalo sa loto. Sumapit ang March, Kuya Bono, at yung araw na lumabas ang resulta ng bar exam nila. Ako mismo ang tumingin sa internet, wala ang pangalan niya, hindi na naman pumasa. Kinabukasan ay hinintay ko talaga sa ground floor para makasabay ko siyang sumakay sa elevator. Nung pumasok siya sa main door ng building, ngumiti naman siya pero hindi labas ang ngipin niya. Good morning. Bati niya sa akin sa harap ng pinto ng elevator. Nung bumukas yun ay sumakay kami. Kami lang dalawa. Hindi na naman ako pumasa. Narinig kong sabi niya pero hindi siya nakatingin sa akin. Ramdam ko ang lungkot niya. Noon ang sabi ko sa kanya, I love you too, Gary. Noon ay napalingon siya sa akin pero saglit lang at alanganin ang kanyang naging ngiti. Hoy, sabi ko I love you too. Jade, salamat pero sinagot mo lang ba ako kasi gusto mong pagaanin ng loob ko? Hindi naman, pero hindi ba natanggal yung kalungkutan mo sa hindi mo pagpasa sa bar kahit na sinagot na kita? Which means, mas mahalaga talaga sa iyo yung maging licensed lawyer ka kaysa maging tayo. Nung una ay nakatingin lang siya sa mukha ko pero lumapit siya sa akin. Niyakap ako at hinagkan sa mga labi ko. Nagulat ako noong una pero masarap ang halik na yun, Kuya Bono, at aminado akong natangay ako. At hindi namin pareho na malayang tumigil na pala ang elevator at bumukas na ang pinto. At paglingon namin ay may mga taong papasok sa elevator at mga nakatingin sa amin. Hindi ko pinagsisihan ang pagsagot ko kay Gary, Kuya Bono, kasi napakabait talaga niya. Wala akong masasabi sa ugali niya. Magalang, masipag, mapagpakumbaba, very respectful. Noong 1 taon na kami sa aming relasyon, kung hindi pa talaga ako nagpakita ng motibo, wala pa sanang mangyayari sa amin. Ako pa talaga, Kuya Bono, ang nag-initiate na mag-sex na kami. Sinumbatan ko nga lang siya pagkatapos. Kung hindi pa ako nagparamdam, hindi mo pa talaga ako papatulan. Hindi ka ba naakit sa akin? Naakit, syempre, pero nagpipigil ako kasi ginagalang kita. Okay, pero part ng relation ng intimacy,
Pwede pa rin naman ito, di ba? Na hindi nawawala yung paggalang mo. Yes, pero iba kasi ang pagpapalaki sa akin ng parents ko. We have high respect for ladies. Naging sobrang komportable na rin ako kay Gary noon na parang part na talaga siya ng buhay ko araw-araw. Wala na rin akong sekreto sa kanya at sa tingin ko ganun din siya. Naikwento ko na sa kanyang tungkol kay Bragg at siya din ay nagkwento tungkol sa mga ex niya. Nakasampu siya ng ex Kuya Bono kaya't sabi niya ilugi daw ako sa kanya kasi iisa lang ang ex ko. Tinanong ko rin siya noon kung meron pa rin siyang ugnayan sa 10 niyang ex. Kung nakakausap pa niya ang mga ito, pero sabi niya hindi na daw. Ganon din naman ako, talagang wala na akong balita noon tungkol kay Bragg. Hanggang sa hindi na kompleto ang araw ko talaga Kuya Bono kapag wala si Gary. Hatid sundo niya ako kasi may kotse siya. Susunduin niya ako sa umaga, ihahatid niya ako sa hapon. Sabay din kami nagla-lunch sa cafeteria pero madalas kapag may extra time ay lumalabas pa kami para mananghalian. Sa gabi, nag-uusap kami sa cellphone bago matulog. Ganun lang araw-araw. Kapag holiday, nag-out of town kami kasama ang mga friends namin. Wala akong makitang negative tungkol kay Gary Kuya Bono at kailangan ko pa talagang gumawa ng away kung minsan para lang magkaroon naman ng twist ang relationship namin kasi pakiramdam ko noon parang napaka-plain. Parang boring. Kaya kung minsan inaaway ko siya kahit walang dahilan. Kaya lang matalino talaga siya at alam niyang gawa-gawa ko lang ang galit ko. Minsan nga noong 2013, bago ikinasal sa Amerika ang panganay namin si Kuya Emer, nakachat ko sa Facebook si Ate Mary, yung dati naming katulong. Nasa Hong Kong na siya noon at isa na siyang DH. Kako-confirm ko lang noon sa friend request ni Ate Mary pero matagal na daw niya akong inad. Sobra ka siyang na-miss Kuya Bono kaya't all caps talaga ang pag-type ko with all the emoticons pa. Ate Mary, kumusta ka na? I miss you. Sabi ko na punong-puno ng heart. Eto, kinakaya ang sakit. Ganito ang reply niya. Ang ganda pa rin ni Ate Mary noon, Kuya Bono. Sakit? May sakit ka? Tanong ko. Sakit sa damdamin? Bakit? Broken-hearted ka, Ate Mary? Ikakasal na ang kuya mo, di ba? Ganito ang reply niya na pinagtaka ko. O Ate Mary, ikakasal na siya sa States pero hindi naman ako pupunta. Sina Mama at Papa tsaka si Ate Pearl lang pupunta. Oo, alam ko. Ganito ang reply niya. Ate Mary, may something ba kayo ni Kuya Emer? Tanong ko na kasi yun talaga ang kutob ko pero ang reply niya, natatandaan mo ba nung high school ka pa lang? Nung akala mo ako ang nagsumbong sa mama mo na boyfriend man si Bragg? Pero umiyak ako noon. Oo, remember ko yon. Tapos sabi mo, may problema ka lang pero ayaw mo sabihin sa akin. Oo, Jade, kasi si Emer ang problema ko noon. Hindi kasi niya kayang sabihin sa magulang mo ang relasyon namin. At ang sabi niya, magpapayaman lang daw muna siya sa Amerika tapos babalik siya at pakakasalan niya ako. Pero ngayon, magpapakasala siya sa Amerika ng mataba para lang magka-green card siya. Oh, I'm sorry to hear that, Ate Mary. Kaya lang wala naman akong magagawa. Pero sana, ikaw talaga ang maging hipag ko. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, Ate Mary, di ba? At saka ang ganda-ganda mo. Sigurado magiging cute na cute ang pamangkin ko kung ikaw sana ang nakatuluyan ni Kuya. May pamangkin ka na, Jade. Nasa amin. 11 years old na nga eh. Ha? Talaga, Ate Mary? Alam ba ni Mama? Hindi.
And please, huwag mo sasabihin. Sa'yo ko lang to sinabi. Bakit ayaw mo ipasabi kay Mama, Ate Mary? Apo niya yun. Huwag mo sabihin, Jade, please. Kaya kong buhayin ang anak ko. Kaya nga nandito ako sa Hong Kong para sa future niya. Bakit hindi ba nagbibigay si Kuya ng sustento? Nagbibigay siya. Mula pa nang umalis ako sa bahay niyo kasi buntis na ako noon. Hanggang ngayon nagbibigay pa rin siya. Pero nung malaman ko na wala na siyang balak na pakasalan ako, nag-abroad na ako. Kasi alam ko naman na kapag may asawa na siya, baka hindi na siya magbibigay ng sustento. Ay hayaan mo, Ate Mary, kakausapin ko si Kuya. Huwag na, Jade. Hindi niya dapat malaman na meron sa pamilya niya ang nakakaalam na naging kami. Hayaan mo na. Kaya ko naman to Masakit at mahirap pero kaya ko to, Jade. Affected ako masyado sa nalaman ko tungkol kina Ate Mary at Kuya Emer. Nung uwian na sa office, yun pa rin ang iniisip ko kaya't hindi ko gaanong napapansin ang mga sinasabi ni Gary nung nasa loob na kami ng kotse. Are you okay? Tanong niya. Tinitigan ko siya at tinanong, Gary, pakakasalan mo ba ako? Yes, of course. Mabilis siyang sagot. Bakit hindi ka nagpo-propose? Nilungon niya ako. Iginilid niya ang kotse, itinigil niya, pinatay ang makina at saka humarap sa akin. Babe, don't tell me na mali ako sa observation ko sa'yo about kasal. I mean, I saw you nung kasal ni Hannah at Robert. Ganon din sa kasal ni Monica at Andrew. You were never fascinated with those weddings. Then, kasal ng kuya mo sa Amerika pa. You never had interest being there too. Now tell me, gusto mo ba talaga magpakasal tayo? Hindi. Hindi pa. Tinatanong ko lang kung pakakasalan mo ako. Of course I will. Sabihin mo lang kung kailan at kung saan. Okay. Okay. What do you mean okay? Is that as soon as possible or hindi pa, babe? Wala pa sa isip ko ang mag-settle down. Okay. Sabi niya tsaka muling binuhay ang makina ng kotse. At least nakampante ako noon na willing naman pala siyang pakasalan talaga ako. Pero totoo yun, Kuya Bono. 27 na ako noon, 28 naman si Gary. Pero wala pa talaga sa isip ko noon ang magpakasal. At dumaan pa ang 7 taon, Kuya Bono. 34 na ako, 35 na siya. Kasal na lahat ng kapatid ko. Pati si Jackie na kaibigan ko na dati ay walang kajowa-jowa, bigla ding na-engage sa isang OFW at nagpakasal sila. Then, yung pangungulit na ni na mama at papa at mga kapatid ko, andyan na yung mga comments nila at pananakot sa akin. Baka daw hindi na ako magkaanak or kung magkaanak man daw ako ay mukha na akong lola sa elementary graduation ng panganay ko. And what about the bunso? Baka daw magmukha na akong lola sa tuhod niya. I know exaggerated din sila pero naalarma din talaga ako. Hanggang sa yung araw na yon, January 13, 2019, araw yun ng linggo. Galing kami ni Monica sa mall noon kasama ang baby niya. Dumaan din kami noon sa simbahan at may ikinakasal noon. After that, noong pauwi na ako sakay ng taxi, tinawagan ko si Gary at sinabi kong magpakasal na kami. Okay, pag-usapan natin yan. Sagot niya. Sige, pupuntahan kita, sabi ko. Pero ang totoo ay malapit na ako noon sa kanila.
Yung pamangkin niyang si Jojo ang nagbukas ng pinto ng apartment nila nung dumating ako. Sinabi niyang nasa likod ng apartment si Gary. Balak ko noon naggulatin siya, pero ako ang nagulat nung makita ko siyang umiiyak habang nakaharap sa trash can na umuusok. Nakatalikod siya sa akin pero bahagyang yumuyog-yug ang balikat niya. Umiiyak siya at nung namalayan niya ako ay bigla niyang pinunas ang luha niya. Sabay hulog sa isang litrato sa lata na basurahan na pinagsusunugan niya ng mga picture. Pictures nila. May kasama siyang babae sa huling litratong inihulog niya. Bago masunog yun ay nakita ko pa magkayakap sila. Hay, bati niya sabay tayo. Humalik siya sa pisngi ko. Nung sulyapan ko ang basurahan ay sunog na ang litrato nila. Sino yung kasama mo sa picture? Bakit umiiyak ka pa? Si Nancy. One of my ex. Natatandaan ko ang pangalang yon, Nancy. Yun ang huling girlfriend niya bago naging kami. Mahal mo pa siya. Ikaw na ang mahal ko. Gary, tell me honestly. Ako ba talaga ang laman ng puso mo? O siya pa rin? Babe, Gary, hindi ako manhid, okay? Nakita kitang umiiyak habang sinusunog mo ang mga pictures nyo. Ngayon, nakasasabi ko lang na gusto ko nang makasal sa'yo. Kung nakamove on ka na sa kanya noon pa, dapat noon mo pa ginawa yung pagsunog sa mga pictures na to. Bakit ngayon lang? Kasi kailangan mo na mag-let go talaga kasi inaya na kitang pakasal. I will marry you. Sagot niya sabay hawak sa braso ko pero nakita kong tumulo ulit ang luha niya. No, Gary. Hindi mo kailangan gawin to. Babe, inaamin ko. Mahal na mahal ko pa si Nancy but she's nowhere. Wala na akong balita tungkol sa kanya mula nung araw na iwanan niya ako. She's just a part of my past now at ikaw ang present and future ko. And of course, I love you. And let's do this, babe. Marry me. Here. Sabi niya sabay dukot ng maliit na box sa bulsa niya. Alam kong sing-sing ang laman nun. Tapos lumuhod siya sa harap ko and he said, "Please, babe, marry me." Will you want to me all that a woman should be, and I dedicate my life to you always. A love like yours is rare. It must have been sent from up above, and I know you'll stay this way for always.
sure I'm yours for always and me. November 18, 2019, ginanap ang aming kasal. Simpleng kasal lang. May reception sa isang garden restaurant after ng very solemn na kasal sa simbahan. Sa lahat ng friends ko, si Hannah lang ang dumating at ilang friends ko nung high school. Natakot din ako, Kuya Bono, kasi ang tagal bago ako nabuntis. Nag-honeymoon pa kami sa Davao ng 1 linggo after our wedding noong November 2019. And during our honeymoon, talagang kuminsan ay 3 times a day pa kami naglalove making ni Bragg. Sa loob yun ng 6 na araw namin sa Davao. Pero na-confirm ko lang na buntis na ako nito lang August 2021. Yes, Kuya Bono, si Bragg pa rin ang nakatuluyan ko. Hinanap ko si Nancy sa Facebook kahit ayaw ni Gary. Ang dali ko lang nahanap, nasa Canada pala at single pa. Nalaman ko rin na mahal pa rin niya si Gary, pero nag-giveaway na lang daw siya nung malaman niyang ako na ang girlfriend ni Gary. Nagkasakitan lang pala sila ng ego noon kaya sila nag-break. Si Nancy, simple lang pala ang pamilya niya at gusto niyang yumaman kaya siya nag-Canada. Nasaktan lang din si Gary nung mabanggit ni Nancy na baka daw wala silang magiging magandang future dahil hindi nga makapasa-pasa sa bar exam si Gary. Nagpataasan lang sila ng pride pero mahal pa nila ang isa't isa. At napakaganda ng love story nila, Kuya Bono, and I know they really deserve each other at ang kailangan lang talaga nila ay lamunin ang kanilang pride. Cool na babae si Nancy. Kumikera nga siya eh. Seryoso na nga yung usapan namin pero nasisingitan pa niya ng joke. From then on, nagkaroon ulit sila ng communication and at this point sila na ulit. At nakapag-usap na rin sila na magpakasal sila pag-uwi ni Nancy sa 2022. Ako naman, matapos ang breakup namin ni Gary, umuwi ako dito sa Iloilo para magbakasyon lang. Pinuntahan ko ang pamangkin kong si Jericho, yung anak ni Ate Mary sa Kuya Emer ko. Binata na, second year college na nga. At nung dumating ako sa bahay nila ay kasalukuyan siyang nag-o-online class. Nakita ko sa monitor ng laptop niya ang instructor niya, si Bragg. Medyo nagbago ang itsura ni Bragg pero makakalimutan ko ba naman siya? Yung mukhang yun. First time kong ma-meet sa personal si Jericho pero friend ko na siya dati pa sa Facebook at nagkaka-chat na rin kami. Nagmano lang siya sa akin noon tapos nagpatuloy din siya sa kanyang online class kung saan instructor niya nga si Bragg. Pero pagkatapos ng class niya ay mabilis siyang lumapit sa akin at ang sabi niya, "Tita, kilala ka daw ng instructor ko." "Oh, Jericho, kilala ko din siya." Pulis si Bragg, Kuya Bono, pero nagtuturo din ng mga criminology students gaya ni Jericho. Through Jericho, nagkita ulit kami ni Bragg at wala pa siyang asawa pero may anak na. Hindi sila kasal ni Mabel na noon ay nasa UK naman at may boyfriend na rin si Mabel na isang British. Friends sina Bragg at Mabel,
Like, hindi lang sila civil kundi friends talaga. Niligawan ulit ako ni Bragg kahit nung nasa Manila na ulit ako. Pero buwan ng August 2019, nag-resign ako sa work ko sa Makati at umuwi na ako dito para masimula ng pag-aayos ng papers namin ni Bragg para sa wedding namin na natuloy naman pagsapit ng November. Ngayon, Kuya Bono, ay taong bahay lang ako. Nung kasal namin, andito ang buong pamilya ni Bragg. 2 days after the wedding, umuwi din sila sa Butuan, maliban sa mama ni Bragg na nakasama pa namin ng ilang buwan. Kaya lang umuwi din siya kasi wala daw kasama ang papa ni Bragg doon. Pero nag-promise siya na babalik siya dito sa Iloilo 1 month bago ako manganak. Miss na miss ko ang Makati, Kuya Bono, yung dati kong buhay as office girl, pero pinipilit ko ang sarili kong tanggapin that everything really changes. At ito na ang buhay ko ngayon, full-time housewife. Kailangan Ang pagpapakasal naman ay hindi lang dahil sa sobrang love o atat na atat kang mag-asawa na, kundi dahil kailangan ding pagdesisyonan gamit ang isip because ayaw ko namang maging single forever. Mahal na mahal ko si Bragg, Kuya Bono, at hindi naman ako nagsisisi sa pagpapakasal sa kanya. It's just that marriage life isn't just my passion, but it's a necessity and I'm glad na kasal na kami. March 2022 ang expected date ng delivery ko ng aming first baby. It's a baby girl, Kuya Bono, just like what I wish for. Kinukuha ko yung anak niya kay Maybell pero ayaw naman. Makalola kasi yung bata. Lola niya sa mother side. Maliit lang itong bahay namin at hulugan pa pero okay lang kasi masaya naman kami. Laging wala si Bragg dahil sa trabaho niya kaya nakakaboring talaga dito. Natuto na nga ako mag-gardening at nakakatawa din kasi ang gaganda ng mga bulaklak ng mga halaman ko. Laging nakapasak sa tenga ko ang earphones ko while doing my chores kasi nakikinig ako sa mga stories sa channel mo. At sana isang araw, ito namang kwento ko ang mababasa mo.
Jade, una sa lahat, maraming salamat muna sa pagbabahagi mo ng iyong kwento ng buhay at pag-ibig dito sa DKB. Nauunawahan kita kung bakit hindi ka masyadong, sabi mo hindi mo passion ng marriage life. Kaya lang, adjustment period din yan. Ikaw ay kapapakasal lang naman at siguro pag nagtagal makakasanayan mo na rin at maa-appreciate mo na rin at iyayakapon mo na rin ng buhay ng may asawa at may anak. Masaya yan, I tell you, lalo na pag may baby sa bahay. And just enjoy every day and thank you for spending your time always listening to the stories here on DKB at sa iba pa nating mga channels. Maraming salamat and keep loving your husband at sa tingin ko ay siya talaga ang bigay ng Diyos sa'yo. Siya ang una mong pag-ibig, siya ang nakauna sa'yo at sa kanya ka rin o siya rin ang huli at sana nga ay siya na nga talaga ang huli. Okay? Nasa inyo yan. Kailangan lang kayong maging magaling sa pag-iingat sa inyong relasyon. Iwasan ng masyadong away. Huwag mag-insultuhan. Lalo na yung pagmamata sa pagkatao ng bawat isa. Kagaya nung nangyari kina Gary at saka si, anong pangalan? Nancy. Muntikan na silang maghiwalay forever dahil lang sa pride at ego. So, maging humble ka sa asawa mo. Sa lahat actually ng mga kasal na ngayon, kailangan ng humility or understanding sa bawat isa. Yun nagsalita, no? Anyway, maraming salamat again, Kahugot na Jade, for sharing your beautiful story. And sa inyo din mga kahugot na muling naglaan ng oras sa ating programa, maraming salamat. Pero bago ang lahat, ang ating mga shoutout, John Paul Dumaliang, Genesis Arguesa, shoutout to you. Also to Lorna Batubas, Rodel de la Cruz, and to all the beautiful hairstylists and customers of Tintin Riza Salon in Fairview, Quezon City. And also to Kuya Jong, that's from Kiana Sobrang Stunning Jose. Thank you sa palagi ang pakikinig. At shoutout also to Igorot ang Ilocana of Bambang, Nueva Vizcaya, Jovi Bangayan of Hong Kong, Madel Serna, pabati sa mga taga Ramon Isabela mula kay Moises de la Cruz. Shoutout also to Shay Manipon of Korea from Mabalacat, Pampanga. Edrelyn Calibuso, Edeline Calweng, John Francis Ancheta, Pashandora 32 Vlogs of Hong Kong. Shoutout also to Kija and Jessa Nasino of Lanting, Rojas, Isabela. All teachers and students of Bukal Sur Elementary School from Ma'am Marian Felix of Dinapigue, Isabela. Pa-shoutout po kina Janalu Hayod, Charissa Bahingawan, Zenny Tanggid, Curly Ann Pinkihan, Kong Maglong, ayun, mula ito kay Ifugao, Prince and Princess, maraming salamat from Ifugao. Alam mo, gusto ko mag-long ride dyan sa Ifugao. Yan ang probinsya na hindi ko pa talaga natatapakan. I hope to be there. Gusto ko mag-long ride dyan kasi nakita ko sa YouTube yung mga naglo-long ride. Ang ganda ng mga tanawin. Hope to be there so soon. Shoutout also to Spencer Velasco, Reynald Mangisi, nasa Isabela po siya ngayon, from Liza Balisi. Bagay ang apelido nyo, Balisi at saka Mangisi. Kaya lang sa iba nagyata ang Mangisi is dark. Salamat and hi tayo, Reynald, mula kay Liza Balisi. And Cynthia Bayaya of Bugi, Lidlida, Ilocos Sur. Maraming salamat sa pakikinig. Ganoon din kay Mama Betch TV of Taiwan. Shoutout sa asawa ko na nasa Saudi ngayon mula kay Karen Mabini. At kay Mike Lester Makadangdang Fabro. Maraming salamat. Pabilisan kahugot pero huwag kalimutang banggitin ang salitang shoutout para kayo po ay mapasali sa ating shoutout. Okay? At hanggang sa muli tayo magkakarinigan sa panibaging kwentong hatid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all.